Kumusta? Nandito na si Jennifer. Madalas kong marinig sa mga lalaki at babae na ang hirap makahanap ng tamang kasama. Kaya tanong ko, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang bagay sa anumang relasyon? Ang ilan ay nagsabing pera, oras na mag-isa, mga salita ng pagpapatibay, mga regalo, mga pangako, o mga gawa ng paglilingkod, pisikal na paghawak, tiwala, katapatan, pag-unawa, pangangalaga, at iba pa, at iba pa, at iba pa. Para sa akin, ang pinakamahalagang bagay sa anumang relasyon ay ang atensyon. Ang atensyon ang siyang buhay na puwersa sa likod ng lahat ng mga ito. Kaya bakit atensyon ang tunay na ginagamit na instrumento? Ang atensyon ay may taglay na apat na makapangyarihang elemento ng sabay-sabay. Sinasabi ng kamalayan sa ibang tao, nakikita kita, napapansin ko ang nangyayari. Pangalawa, ang presensya ay nagsasabi sa ibang tao, nandito ako kasama mo, wala na sa ibang lugar. Sinasabi ng focus sa ibang tao, mahalaga ito sa akin ngayon. Ang emosyonal na pamumuhunan ay nagsasabi sa ibang tao, nagmamalasakit ako ng sapat upang makisali. Kapag binibigyan ka ng atensyon ng isang tao, binibigyan ka niya ng enerhiya sa buhay. Kaya naman ang atensyon ay isang makapangyarihang regalo na mas mabilis na nakakabuo ng koneksyon kaysa sa anumang bagay. At kung bakit ang kawalan nito ay lubos na nararamdaman. Kaya paano lumilikha o sumisira ng mga relasyon ang atensyon? Ang bawat uri ng relasyon, maging ito ay romantiko, magulang, pamilya, pagkakaibigan, negosyo, atensyon ay tumutukoy sa tiwala, kaligtasan, respeto, integridad, kredibilidad, pagiging malapit, impluensya, kung saan ang atensyon ay pare-pareho, malinis at malinaw, lumalago ang relasyon. Kung saan ang atensyon ay nakakalat, may kondisyon o manipulasyon, humihina ang mga ugnayan. Napapansin kong marami ang naghihiwalay hindi dahil sa kulang na pagmamahal, kundi dahil sa kawalan ng atensyon. Bakit ang mga nasa malusog na relasyon ay gumagamit ng atensyon para sa sarili? Alam kong para sa mga tradisyonal na babaeng Asyano, tila makasarili ito dahil tinuruan tayong ang pagtitiis ay tanda ng pagiging mabuting anak, asawa o ina at laging huli ang sarili. Sa tingin ko, ang nag-imbento ng ideyang ito ay nakalimutang mayroon siyang ina, kapatid, asawa o anak. Sa kabutihang palad para sa atin, sa kasalukuyang panahon, ang pinakamatibay na relasyon ay nabubuo ng mga taong unang nagbibigay ng atensyon sa kanilang sarili. Kapag ang iyong atensyon ay nakatuon sa loob, ikaw ay tumutugon sa halip na gumanti. Nakikipag-usap ka ng hindi masyadong nagpapaliwanag. Nagtatakda ka ng mga hangganan ng walang pagkakasala. Tumigil ka na sa paghabol sa pagpapatunay. Ang atensyong nakatuon sa sarili ay lumilikha ng pagpapahalaga sa sarili. Mula roon, ang atensyong ibinibigay sa iba ay malinis at malinaw, hindi nangangailangan, hindi transaksyonal, at hindi nakakaubos ng oras. Tingnan natin ang atensyon kumpara sa paghabol. Ang maatensyong palabas at walang batayan ay nagbubunga ng pag-asam, ng pagsang-ayon, labis na pagpaparaya at pagkahapo. Ngunit ang atensyong panloob at matatag ay nagiging kumpiyansa, kalinawan at magnetikong presensya. Di mo na kailangang patunayan ang iyong halaga sa iba. Ang iyong presensya ay walang kahirap-hirap na naipapahayag ito. Tingnan natin ang tahimik na kapangyarihan ng atensyon. Hindi kailangang maging malakas ang atensyon. Hindi nito kailangan ng mga paulit-ulit na salita. Hindi na nito kailangan ng paliwanag. Kapag ang atensyon ay nakasentro, ang katahimikan ay ligtas, ang presensya ay matibay, ang kahalagahan ay nararamdaman, hindi pinagtatalunan, at kaya naman ang mga taong may pinakamabisang epekto sa anumang relasyon ay hindi ang pinakamaingay. Sila ang pinakapresentado. Sa buod, ang pinakamahalagang salapi sa anumang relasyon ay ang atensyon dahil ito ang nagbibigay buhay sa koneksyon, nagpapahiwatig ito ng halaga kahit hindi sa salita, lumilikha ito ng tiwala at kaligtasan, at nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng presensya. Kapag inuna ang sarili, makikinabang ang lahat ng relasyon. Di mo pinapalit ang atensyon sa pag-ibig. Di ito binibigay para mapili. Binabahagi mo ito ng buo